Good morning mga katrupa ko, mga minamahal kong followers. Ngayong umaga, bibigyan ko kayo ng lihim na kaalaman. Ito'y tungkol sa tubig. Ang tubig ay buhay. Water is life. Yan. Hindi natin alam na yung tubig pala ay napakalaking bagay na sa buhay ng tao at sa kalusugan. Pag walang tubig tayo sa buhay, patay tayo, mamamatay tayo, wala tayong maiinom, malaba, maligo. Alam nyo ba na mayroong maling paraan ng pag-inom ng tubig? Yan ang scientific to, hindi tulukuhan. Kahit doktor pa kayo dyan, mag-research kayo. Hindi maganda sa ating katawan ang umiinom ng malamig na tubig. Lalo na yung lalagyan mo ng yelo, ng ice. Mali yan. Ang katawan natin ay hindi dinisenyo ng Diyos para uminom ng tubig na ninagyan ng yelo. Kasi yung ice na yan, artificial lang, paggawa. Ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng katawan yan. Iinom ka, lalagyan mo maraming ice yung tubig. Mali yan. Hindi nakadesign yan sa katawan natin. Pangalawa, yung habang kumakain ka, inom ka ng inom ng tubig. Sira ang mo niyan, katawan. Hindi nakadesign na habang kumakain ka, umiinom ka ng tubig. Pwede yung basain mo lang. Yung konti lang para hindi ka mabulunan. Hayaan mo yung digestive enzymes na siyang tutunaw ng pagkain mo. Nahihirapan ang katawan mo dyan. Ayan ang pangalawang mali na ginagawa nating mga tao. Pangatlo, yung bago tayo matulog sa gabi. Sabi ng iba, bago ka matulog, huwag kang uminom ng tubig. Mali yan. Dapat, bago ka matulog, uminom ka ng kahit isang basong tubig. Kasi yan ang maglilinis ng katawan mo, magdi-detox. Lahat ng lason sa katawan mo, sisip-sipin ng tubig na yan. Tapos yan yung iihi mo, ipa-flush out mo. Pag hindi ka uminom bago matulog, natutulog ka, yung mga lason, pupunta yan sa mga organs mo. Yan ang dahilan na magiging cancer ka, diabetes. Panglima, na mali ang paraan ng pag-inom ng tao ng tubig. Sabi ng doktor, you drink 8 glasses of water every day. 8 basong tubig daw inumin ng tao sa isang araw. Ay mayroon dyan, mayroon tama, mayroon mali. Pero pag akong tumingin, conditional yan. Katulad ko, maliit akong tao. Pag uminom ako ng 8 basong tubig, pinahirapan ko lang yung kidney ko. Magkukulaps ang kidney ko dyan kasi maliit ako. Sa BMI yan Body Mass Index. Pag malaki kang tao, yan yung 8 glasses a day. Binatay ng mga scientists yan at mga doktor sa mga European at American country na yung katawan natin 4-5 bisis yung laki noon ng mga European people at American people. Ibig sabihin, pag 3 bisis ka malaki, i-divide mo yung 8 sa 3. Pag dinivide mo yung 8 sa 3, edi 3 baso ang inumin mo. Tama yan. Depende yan kung gaano ka kalaki. Mas maliit ka, mas maliit ng tubig, dapat inumin mo. Mas malaki ka, mas marami, pero hindi ka lalampas ng 8. Tama yan. Kasi pag lumampas ka ng 8, yung kidney mo, nagko-collapse din yan.
Pag walang tubig, mas lalo, triple ang collapse yan ng kidney pag wala. Oh, yan. Yan ang mga kaalaman tungkol sa tubig. May nakuha na naman kayo sa akin. Nanood lang kayo. Ha? Nanood lang kayo dito. Wala kayong babayaran. Oh. Sa manood kayo dyan ng mga walang kwintang panoorin. Mga babaeng naguhubad. Mga bisyo. Mga kasinungalingan. Ngayong panahon kasi iba. Wala kwenta, maraming manonood dyan. Maraming manonood dyan. Yung mga jokes na green joke, mga joke na bastos. Miga ka sa kabaong. Magubad ka ng panty mo. Mangloko ka, mangbula ka. Milyon ang followers yan. Hindi ko yan magagawa kasi spirit guided pa rin ako ng Holy Spirit. Sa kanila, hindi Holy Spirit ang guide yan. Evil spirit. Pag tinangkilik niya mga kapatid, kahit magsamba ka pa sa 10 simbahan araw-araw, magtiri ka ng kapuste kalaki na kandila, impyerno ang bagsak mo. Kahit lahat ng reliyon, magpabinyag ka. Hindi ka maliligtas ng iyong reliyon. Makikita yan sa gawa mo. Yan ang sabi ng Diyos. Ipakita mo yung pananampalataya mo sa iyong gawa. Show thy faith in thy works. Hindi ka pwedeng ililigtas ng Diyos sa impyerno na masama kang tao. Tandaan mo yan. Araw-araw, struggle tayo dito. Ang labanan sa mundo, spiritual struggle yan. Tandaan nyo, labanan yan ng evil at good. Hindi man tayo maging perfecto, hatiin ng Diyos yung katawan natin. Dapat lamang yung kabutihan sa atin, sa kasamaan. Pag lamang yung kasamaan, susunugin tayo sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Yan, may lihim na kaalaman na naman kayo nakuha.